Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ito po ay nakakagulat ho mga ka-action, no. So habang nga sa patuloy na pag-iimbestiga ng ating mga otoridad regarding nga po sa Pogo Hub doon sa Porac, Pampanga, no. So ito nga po, may mga nadiscover ho sila ho at mukhang sabit ang pangalan dito ni Harry Roque. Nako, Harry Roque, kaya naman pala tahimik ka sa issue ng Pogo. Bagamat nagbigay naman siya ng kanyang panig sa controversial na mayor, na suspended mayor Alice Go ng Banban. Pero ito mga ka-action, bakit ho ito si Harry Roque ay may pirma sa isang papilis? Oh, nako. Ito ho mga ka-action, no, pakinggan ho natin itong paliwanag ng ng reporter at may sagot na po dito si Harry Roque. Ito kaya ay lulusot? Mukha yatang isa ka sa mga maiimbestigahan ni Senadora Risa Hontiveros nito. Ito po mga ka-action, panoorin muna natin ito. Magandang gabi Pilipinas, kung mahal detalye sa mga pangunahing balita. Tinarget ng operasyon ngayong araw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Tower Room o yung mismong lugar na pinaglalagyan ng mga equipment ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. At ito Alex, habang naghahalubhog, mayroong mga ilang papeles na nadiskubre. Abay, appointment paper na may letterhead pa ng Office of the President na pirmi pangalan at pirma ng isang dating opisyal ng gobyerno. Natuklasan din po ng PAOC sa isang kwarto ang mga cloning device na maaring maklone po ang isang cellphone na pwede rin magamit bilang text blaster din sa scamming activities. Kaya marami pala tayo natatanggap ng mga scam, no? SMS. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, Ali, nagpatuloy ngayong araw ang ikawalong araw na ng pagsasagawa ng paghalubhog o search ng PAOC dito sa loob ng Lucky South 99, itong Pogo Hub Scam Farm dito sa Porac, Pampanga. Pero habang tumatagal nga at lumilipas ang araw ay may nakikita pa silang mga posibleng ebidensya na posibleng koneksyon nitong Pogo Hub nito. Sa nagpapatuloy na paghalubhog ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Lucky South 99 o Pogo Hub Scam Farm sa Porac, Pampanga, unang nahalubhog ngayong araw ang Tower Room o yung mismong lugar na kinalalagyan ng mga equipment maging ng cell tower na nasa rooftop nito. Sabi ng PAOC, posibleng ito ang gamit nilang way of communication o kaya naman cell site sa loob mismo ng compound. Habang nag-aalugog ang CIDG, natagpuan sa isang kwarto ang isang Certificate of Recognition. Nakasaad dito ang recognition sa isang kumpanyang Whirlwind, Certification of Generous Donation and Support sa Regional Advisory Group at Regional Highway Patrol Unit Ride for a Cause ng Highway Patrol Group. Ang Whirlwind ay isang real estate company na nag-lease ng lupa sa tenant nila na Lucky South 99. Isa pang nakita rito ay ang isang affidavit of support sa isang personalidad o appointee bilang suporta sa travel nito abroad. At ang nakapirma sa affidavit of support ay si dating presidential spokesperson Harry Roque. Yung mga names ng mga nagpapatakbo nito, yung mga bosses, yung mga managers, supervisors, and of course, yung mga providers, doon natin na malalaman yan doon sa mga records. Check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan, kung yan ay totoong galing nga talaga doon sa isang government agency. At alamin natin kung bakit nandito, yun nga yung nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yan. Nakausap na. Ayun mga ka-action ha, malinaw na malinaw ha, si Roque ang nakapirma sa isang papers.
ito ang palusot ni Harry Roque dyan, mga ka-action, mga kakamping. Harry Roque ha, hala, bahala ka na ngayon. Ito na, dumating na ang mukhang kalbaryo mo. Namin sa telepono si Roque, namin naman niyang kilala niyang nasabing personalidad na nasa papel, pati ang nasa appointment paper, at inamin niyang dati niya itong tauhan. Hilingi nga po yan ng affidavit of support, pero alam ko po ngayon siya ay isang estudyante dyan sa area ng Clark. Pero wala naman po kinalaman dyan sa operation ng Pogo. I hope that's clear, no? At wag sana bigyan ng ibig sabihin yan dahil... anong hindi bigyan ng ibig sabihin? Anong gusto mo? Ano lang, hayaan lang yan? Alam mo naman na mainit ang investigasyon dito sa Pugo, tapos sasabihin mo lang, wag sana bigyan ng kung ano-anong pansin yan. Sana man. Okay, wag kang palusot ha. Anong ibig mong sabihin? Hahayaan lang yan? Hindi iimbestigahan? Kung isang estudyante yan, bakit nakarating dyan sa Pugo ang nasabing papers na yan, Harry Roque? Diba? Papayag ba kayo mga ka-action, mga kakamping na wag sanang bigyan daw ng kahulugan o pansin daw ang nasabing papers? Roque naman, wag mo nga kaming gawing dito, syunga. Wala po talaga ako kinalaman naman sa pagpapatakbo ng Pogo. Tagal ko na nga pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Baka nakitira po siguro dyan, yun lang ang aking tingin, no? Pero alam ko, full-time na estudyante ngayon yan. Ang kumpanya... wala naman daw siya kinalaman sa pagpapatakbo ng Pogo. Hindi naman ho namin sinasabi na may kinalaman ka, Roque. Pero ang gusto ho namin, maimbestigahan yan yung nasabing papilis. Diba? Bakit nandyan yan sa loob ng Pogo? Diba? At ano ang connection niyan? Yan ang gusto namin malaman, Roque. Hindi kami nagtatanong kung may kinalaman ka ba sa Pogo. Ang gusto namin maimbestigahan yan. Senadora Risa Ontiveros calling your attention, please. Kailangan ito maimbestigahan ang nasabing papers na yan na may pirma ni Harry Roque. Corporation na lumilitaw at naikokonekta sa nasabing Pogo Hub. Sinabi naman ni Roque na siya ang abogado ng nasabing kumpanya. Pero sa iba naman itong issue at wala raw itong kaugnayan sa Pogo. Pinayuhan niya rin ang kanyang kliyente na huwag pumayag sa mga ganitong uri ng operasyon na mag-lease o magrenta sa kanilang pasilidad. We represent Whirlwind in an ejectment case in the Court of Appeals, no? Pumasok po kami dyan, patapos na ang kaso, meron ng writ of execution, at kami po ay nag-enter ng appearance sa RTC ng Angeles. Sabi sila na hindi talaga dapat magkaroon ng operasyon dyan dahil wala ng lisensya ng PAGCOR. Dahil yun din ang aking legal advice. Sa naging investigasyon pa ng PAOK, nakapangalan ng buong compound sa Whirlwind, isang real estate company. Ito ang nagpapaupa sa Lucky South 99. Pero ang isa sa nakakapagtaka pa, sabi ng PAOK, pinayagan kahit walang dokumento ang Lucky South 99 na makaupa sa lugar. Problema kasi wala talagang dokumento ito itong Lucky South 99. So, check natin yan kasi bakit inalaw nila na mag-parent sila doon sa alam naman nila na walang dokumentong kumpanya. Sa pag-iikot pa ng PAOK, natuklasan din sa isang kwarto na naglalaman naman ng mga cloning device na maaaring mag-clone ng isang cellphone. Bukod dyan, maaari din itong magamit bilang text blaster at nagagamit din daw sa iba't ibang scamming activities. Sa mga nadiscover pang mga dokumento ngayong araw at iba pa sa loob ng Lucky South 99, patuloy na aalamin ng PAOK ang mga criminal syndicate na sangkot sa nasabing scam farm at kanilang aalamin din kung ang mga Pogo Hubs na ito ay konektado pa sa iba pang mga Pogo Hubs na nasa bansa. Tinitignan natin dito yung criminal syndicate and ang ina-avoid natin dito yung maging practice ito, maging kalakaran. Kasi bakit kasi tignan na may pollution ng government and mga criminal. So, kaya kailangan masusunod ng gawin natin. Kasi mamaya, ginagamit kami ng government. Pag nakakuha kami ng mas malalaking ebidensya o maligandang ebidensya, we will also filing summary forfeiture. It can be criminal or civil.
Samantala, Alex Ali, tatapusin ngayong araw yung paghalughog dito sa Siampang mga gusali dito sa loob ng Lucky South 99. At bukas naman, gagawin naman ng PAOK, ng PNP-CIDG yung pagsisecure na dito sa iba't ibang mga gusali dito sa loob nitong Lucky South 99 para sa nagpapatuloy na investigasyon. At lalagubin na rin nila yung mga nakalap na mga ebidensya dito sa ginawang halos sa isang linggong search sa Pogo Hub na ito bago nila isagawa ang kaukulang panghakbang. Sinubukan natin makuna ng pahayag ang PNP Highway Patrol Group ang tukol sa nakitang certification doon sa loob, pero hindi pa sila sumasagot sa ating mga tawag at text. Alex Ali. Okay. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, maliwanag na maliwanag ho. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, grabe ang scammer ngayon. Ako, aminado ako, may natatanggap ako ng mga text messages na kung ano-ano ang mga sinasabi, na kesyo ganito, settle your account, pero hindi ako naniniwala hanggat hindi tatawag sa akin mismo ang company ho, mga ka-action, kung sino ba tong company na ito. Kasi marami minsan nagagamit pa sila ng mga otoridad natin, na nagpapanggap-panggap. Kaya grabe ho talaga ang scammer. At saka mabilis ho tayo ma-communicate nila kasi alam naman natin na ang mga SIM card ho natin ngayon is naka-registered ho, mga ka-action, mga kakamping. Kaya mabilis ho sila makahanap ng mga mabibiktima. Pero ingat-ingat ho ang mga mabibiktima ha. Huwag kayo masyadong maniwala ha. Kailangan muna hayaan nyo muna yan. Hintayin nyo na may talagang magtotoo ba talaga yung mga nasabing text messages na yan. Huwag nyong patulan at huwag nyong i-click ang mga link na binibigay nila dahil doon magsisimula ang pag-i-scam nila kapag sumakay ka sa kanila. Minsan ang iba dyan, nagbababala, may nagre-reminder, pero sa gaya na sabi ko, huwag kayong maniwala agad-agad. Mas importante na isanggunin nyo muna sa binabanggit ho nila, lalong-lalo na i-report nyo agad sa PNP na malapit sa inyo ng mga kapulisan nang sa ganun matrace agad, mga ka-action, di ba? Kaya ito po ang ni Senadora na iban ang Pogo. Dapat lang talaga na maban po ito, mga ka-action, mga kakamping, dahil napupugaran na ho tayo ng mga scammer dito sa Pilipinas, no? At dito naman kay Harry Roque, no? So kailangan maimbestigahan po yan, bakit nakarating po yan, Diyos ko po. Sang-ayon ba kayo sa paliwanag ni Harry Roque? Sabi niya na wag nyo sanang bigyan ng pansin yan. Hindi pwede yan, Roque. Kailangan maimbestigahan yan ang nasabing papers na yan. Nako. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.